marami pang mag-speculate at magawa ng mga theories na ganon. So, masakit din para sa isang operative na tayo'y ina-accuse ng kung ano-ano pa. So, kaya kailangan natin to set the record straight, malaman natin kung ano talaga katotohanan, at kung may pagkakamali man, dapat makorek ito. Kung may pagkakamali. Just like yung estimate. Yung estimate na yan, na from 1.9 ay naging 1.4 sa actual. Well, estimate lang naman yan, pero dapat yung, as I've said, gusto nating maganda, malaki yung impact ng ating operation. Minsan, nag-overestimate tayo. Pero sa atin, wala lang yon. Ako, wala akong pagdududa sa inyo. Wala akong pagdududa. Pero sa ordinaryong tao, kapag yan ay nabalita at nasaksakan ng mga komento, ang tao ngayon mag-iisip, isipin mo, yung point something of a gram ng shabu, that would mean the billability or non-billability of the case. Depende rin siya ng point 1. Pwedeng makapag-bail yung suspect or hindi makapag-bail. Before I continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for coming over. To provide you a quorum. Thank you, Your Honor. So, yun pa yung sinasabi nilang, nawawala from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Na hindi naman talaga nawawala dahil nga sa estimate lang, wrong estimate ang nangyari, di ba? So dapat maklaro natin ito dito. At pangalawa, yung bagong pangyayari ngayon na tayo palaging yung supply ng shabu ngayon, galit na galit tayo hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palaging nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster na na-discover natin. At ang source, hindi na daw galing sa China or sa yung sinasabi nating triangle na yan, kundi Afghanistan na naman daw. So, ito dapat nating pag-aralan at ayusin para mag-improve tayo sa ating trabaho. At alam natin, yung mga Coast Guard, meron din silang sariling issue dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon at kanilang mga capability status. Lahat na i-take up natin ngayon. So with that, I would like to yield the floor to Senator Francis Tolentino for his opening statement. No opening statements, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. So, first off is unahin natin muna kasi yung drug hole sa Batangas ay meron tayong you want to say something, sir? I will give you the floor. Senator Binhor Abalos. Maraming salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Unang-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat mula umpisa, yung video. And videos cannot lie. No? Ipapakita po namin lahat ng circumstansya rito. At of course, aside from this is moving forward, ano yung mga polisiyang dapat baguhin natin? Ano yung mga kailangang tulong particular ng Coast Guard dahil sa nakikita po natin dito ay ginagamit talaga ang dagat. No? Ano po ito? At later on, Senator Bato, no, sana ay maunawaan nyo rin na mayroon tayong mga masisira na pag-uusapan at siguro mas mamaya, mas mabuting pag-usapan na lamang natin sa executive session po. Maraming salamat po muli. Thank you, sir. Yung sabi mo na video palabas, sir, sa executive session na yun? O dito? Hindi po, baka pwedeng ipalabas ko na po. Okay. Okay. Yes, sir. Please, Comsec, please administer the oath to all our resource persons. Thank you, sir. May we request all our guests and resource person to stand up and raise their right hand.
Lahat po, sir. Yeah. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Kumsik. So, first we will tackle yung Paswer-swer pero wala namang ano. Ay, ano naman? Nabalik. Yan na yun. Ah. komento. Ang tao ngayon Thank you, sir. May we request all our tackle yung kuwan ka, sir, Secretary Benhor. Baka pwede humauna na po. Unahin yung okay. Sandali lang naman po ito. Okay, Mr. okay, sir. Senator. Okay. Unahin natin yung Batangas, Shabuhol. Who would like to brief? PNP? Meron kayong briefing dyan? Yes, sir. Ikaw, sir, ikaw mag-brief. Ako na po magsasalita po. Okay, Opo. please go ahead. You have the floor, sir. You have the floor. Muli, maraming salamat, Chairperson Senator Bato de la Rosa, at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayon. Ito po ay noong Abril 15, higit kumulang 7:30 a.m. Sa isang checkpoint ay meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang approximately 2.3 kilograms o nakakalaga ng approximately 9.68 billion pesos worth of shabu. No? Gusto ko lang nilawin. Grabe oh, yung shabu 2.1.2 tons. Hala, grabe. Yung usapan dito mga kabanat, tonelada na. Hindi na per kilo, kundi toneladang shabu yung pinag-uusapan ngayon. Tama po kayo, Mr. Senator, dahil napakalaki po nito. Maraming sabihin na natin may issues, no? Pero on record, isa po ito sa pinakamalaki na naganap sa ating bansa. Now, let me show po to you yung pong mga nangyari dito. Audio, please. Video. Okay. Can we have the video, please? So, ipapakita namin sa video na itong wala yatang connection. No. Yeah. Bakit meron dito? Diyan wala. Tingnan yung connection dyan. HDMI problem. Yan po. Nawawala. Yun. Internet ba ho? Okay. Internet it's the connection gadya So, grabe no, grabe yung nahuli, no? Tanto nilada na pasensya na po kayo, Senator. Mas minabuti po kasi namin pakita ang aktual na video at larawan. Mas maganda, sir. Para mas makita ng ating mga kababayan ang aktual pong nangyari. Yan, Okay. Sabay-sabay kasi yung hearing ngayon, kaya marami nag-aagaw ng Opo. gawa sa internet. Opo. Mukhang picture po natin yung nasa TV. Okay. Okay. Yan. Ayan po. Okay. So, ito po yung mahina ang technical nyo. connection lang siguro. Baka ho kable lang yan, ano? HDMI yan. HDMI connection naman talaga ngayon eh. So, tuniladang usapan dito, no? Grabe. Dapat kasi, mga yan. Kaya, nare-recycle yan, mga kabanat. Kasi itong mga pulis, hinahayaan naman nila kasi na itago. Dapat yan, ipakita nila kung paano nila sinisira yung shabu na yan. Problema, itatago nila. O, sige nga, tanongin nung ilang taon, ilang dekada na ano, saan na napuntang shabu nun? Hindi man nila mapaliwanag kung saan napunta talaga eh. Kunwari, sinira, pero hindi mo na makita kung paano nila sinira. Sasabihin lang nila, sinira na namin, pero hindi naman pinapakita sa publiko kung paano talaga nila sinira. Dapat yung tunilada na yan, pag nahuli yan, no? Wala na. I-inventory na lang dapat yan, sabay susunugin o sisirain na. O anong gagawin nila dyan? Libing. Talagang paglibing, hindi pang paglibing isa sako-sako kasi huhukayin nila yan. Dapat ang paglibing
ibuhos talaga tapos sindihan, no? O baga talagang haluan ng chemicals na nakakamatay kung sino mang lumanghap nun. Halimbawa, buta na asido para hindi na ma-recycle. Yan ang problema sa Pilipinas kunwari nakakahuli pero in the end ang magre-recycle pa rin yung mga kapulisan. Diba, nakaraan may nahuling pulis, no? Sa isang kondo din na napakaraming sangkot. Ewan ko ano nangyari sa mga pulis na yun ngayon. Yan ang malaking problema talaga sa bansa. Yung mismo, yung pinagtitiwalaan mo, sila yung hindi rin mapagkatiwalaan, no? Kasi kung tingnan natin mga kabana to, 2.1.2 Maraming salamat po, Yes, sir. Chair Please continue. Bato, no? Anuhin ko na lang po, pagpapatuloy ko po, inuulit ko po, ito yung nangyari noong higit kumulang 7:30 ng umaga, approximately 7:30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan mismo yung arrested suspect, no, yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no, Sana. para malinaw sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo, ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, ayan, kita nyo, si media, pakibalik mo pa. So, bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Ayan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So, sir, categorically you can declare that there was no pilferage. Wala po. Walang And pilferage. these pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan na Okay. kumukuha na po ito. At before that, Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area. Thank you. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga mga tao pong ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasya dyan? Ayan na po ang best proof, ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no? Na dino-document ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang dalawang testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video. No? Kung makikita po ninyo, ito'y ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay? Next please. Yan. So ayan po yung suspect. Parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Next please. So ayan po, no? Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test. No? Ito yung tinetest. No? Muli, andyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang barangay captain, at ang media, para mat-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next, please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos pong mabilang po lahat yan,
nagkaroon na po ng final kung ilan po ito. Nagkaroon ng on-site inquest proceeding na. Was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. Okay, next. 15. Okay. So ito po yung mugshot nung ano, kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred. Kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, andyan naman yung Pag Pilipino mahuli, yung nagnakaw lang ng mangga, kitang-kita yung mukha. No? Ano ba yun? Diba? Matanda ng karaan na namitas lang ng mangga, nakamagshot, kitang-kita ang kabuhan yung mukha. Pero ito, tuniladang shabu, nakablur yung mukha. Grabe talagang PNP. Tapos yung mga question, wala naman tayong question doon sa pinakitang pagbaba. Ang katanungan ng taong bayan, saan na ngayon? No? Saan na ngayon yung mga shabu? Madali lang kasi sabihin, inventory namin yan, pinakita namin yung proseso. Pero ang pagdating yan, pagkat ilang araw, saan na yun? Saan yung nilagay? Mamaya, marirecycle yan. Yan ang malaking katanungan. Dapat, pagkatapos may inventory, siguro kuha ng concrete document, tapos i-dispatch na, o hindi kaya i-dispose na, sunugin na, sirain na. Yun ang madaling sabi. Yun ang dyan mo makikita kung gaano katatag yung PNP, itong mga kapulisan. Pero pag sinabi, itatago namin muna yan, sino maniwala sa inyo dyan? Diba? Na hindi nyo nire-recycle yan. Diba? Nakailang pulis ba na matataas na official dyan ang nagre-recycle? Nagkaroon ng hearing patungkol sa recycle na mismo yung mga kapulisan ng mga general pa nga yun di ba? Ay nako. Pangalan niya in public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. Talagang nakakulong po yan. No? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung... And yes, in sir. fact, andito siya ngayon, di ba? Dinadala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito Andyan po siya, yan. At andyan. nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing Yes, sir. charges. Ano mga kasong file, sir? Dalawa po, ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka ng, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba ibang charges, Jim? Pitayin. So yun na yun. Okay. So yun po, section Recently, nakakulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence, ipapakita namin that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the three witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito'y 7:30 ng umaga. Ako po'y nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko nga akalain ganyan kadami. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na media. So I was given a briefer. So sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, approximately mga ano po yan, mga 2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman, kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin itong approximate, tansyahan lang po yan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Bakit ninyo nyo kinilo? Ano ba? Sa kailan ba yun nahuli? 15. 30 na ngayon. Ngayon, nagkaroon kayo ng hearing. Tapos, punta kayo sa hearing. Sasabihin nyo, approximately pa rin. Hauma. Kung sa salitang haom-haom. Tansya-tansya lang. Kalahating buwan bago kayo nag-hearing. Until now, hindi nyo pa rin alam kung ilang kilo talaga. So, yan kayo. No? Yan kayo. Kaya palagi kayo nagpagdudahan. Tapos ngayon, naghahabol kayo ng executive session, no? Daming nagko-comment, nagrereklamo, bakit nag-executive session pa?
anong protection diyan binibigay nyo sa lalaking nahuli yan na tonelada, imagine mo 2 toneladang shabu yung sinasabi niyang nakuha. Hindi biro, mga kabanat. Hindi biro, 2 tonelada. Grabe na yan, mga kabanat. Sobrang dami na yan. Ang usapan dati kilo-kilo, ngayon isang huli lang 2 tonelada. Tapos ngayon nagsasabi si Abalos, no? Sabi niya tansya lang pala. Anong ginawa niyo? Napakatagal na 'yon, halos 15 days. Dalawang linggo kayo, no? Kasi sabi niya 15, 16. No, na 15 na huli tapos mga 16 na nila. Ngayon until now hindi pa nila nakilo. Sus Mariusep. Yan ang kabulukan sa bansang Pilipinas talaga. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price, no, kung ating tatansya. 2 tonelada. 3 po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, ang nahuli... So, kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Paulit-ulit ka talaga. Wala akong tiwala dito kay Abalos. Kapitan na naging major. So, yan, mga kabanat, magbibigay na ako ng comment dito. Siguro na daming nagreklamo sa mga comment. Live kasi ito sa Senate ngayon, mga kabanat. Ang sa akin lang diyan, no? Maganda nahuli. Maganda yan. Ang problema kasi, mga kabanat, hindi matukoy kung sinong mastermind, kagaya nagko-comment, at hindi daw malalaman kung sinong mastermind. Ang nahuli lang yung isang tao na yon. Kanino ba pinadala yon? Kanino galing yon? 'Di ba? At saka isa sa malaking katanungan, paano nila i-dispose yung 2 tonelada na yan? Baka mamaya itatago lang na naman nila. Problema kasi sa PIDEA, tinatago nila yung shabu dyan. Dapat talaga dyan, pagkatapos halimbawa 15 days na, pagkatapos ng 15 days, anong ginawa nyo? Ano yon? Dapat dinidispose na yan, mga kabanat. Dinidispose na yan. Ang pinakamahaba dapat yan 1 week. Dapat sisirain na yan, mga kabanat. Kasi klarong-klaro naman nahuliin, ano pang gagawin nila diyan, no? Di ba? Ano pang gagawin nila diyan? Gagawing ebidensya? Ayan, patotoo, bidyuhan nyo. Kunin niyo ng dokumento, yan ang patotoo. Taong bayan, nakikita naman yan. Yan ang totoong ebidensya. Sus Mariusep, yan ang problema talaga. Kaya hindi maubos-ubos yung droga sa bansa. Kasi hindi maalis-alis sa taong bayan na nire-recycle talaga nila yung droga, mga kabanat. Ilang tonelada bang droga nandiyan sa PIDEA? Anong ginawa nila? Yan ang malaking katanungan talaga, mga kabanat. No? Yan ang malaking katanungan. Si Abalos, wala. Totoo lang, hindi ako bilib dito no? Imagine mo kung talagang ginawa nila ang kanilang trabaho din. Kalahating buwan na until now, hindi pa rin masabi kung ilang kilo ba talaga. Saan nila dinala yon? Saan din nila dinala? Ang sabi niya approximately, ibig sabihin humigit kumulang. Pwede sabihin 1.5 tons kilo lang, nawala yung kalahating tonelada. Pwede man, basta yan. So walang kasiguraduhan, mga kabanat. Talaga diyan ang magagaling. Kasi mga iba diyan naglalaway ngayon yan, mga kabanat, kasi napakalaking pera nga talaga yan, no? Yan ang reason kaya hindi maubos-ubos yung droga sa ating bansa. Kaya kino-question pa, bakit kagkaroon pa kayo ng executive session, no? Bakit naghihingi pa ng executive session itong suspect na ito? Bakit natatakot kayo makikita sa publiko? Doon pa lang makikita natin mayroong pinaprotektahan talaga, mga kabanan. Kasi kung pang normal nga tao, walang pakundangan, ipapakita sa mukha, parang halos mumurahin na lang nila, sinisigawan nila sa ganyang hearing. Samantala ito, napakalaking problema, nandyan, binibaby. Yan, nakakalungkot. Mga kabanat, nalulungkot talaga ako sa sistema sa ating bansa, na mismo
mismong nasa gobyerno, sila yung napakalaking kapalpakan. Napakalaking kapalpakan. Sila yung may, dibaga, ang nasa gobyerno, karamihan, mostly dyan, parang sila pa yung, in short, no, makasakit sabihin, parang sila yung salot, mga kabanat. Kasi, gaya niyan, 1.2. Palagay natin, 2 tonelada. Oh. Kaya ang tanong natin, anong ginawa nila dito sa loob ng 2 linggo? Ang question pa nga dyan, bakit si Abalos hindi niya pa rin masabi kung ilang kilo until now? Ngayon live kasi itong hearing sa Senado eh. Live ito ang hearing sa Senado at until now sinasabi niya lang ay approximately pa rin. Ibig sabihin wala pa rin siya katiyakan. Samantala, kalating buwan na niya yan. No? April 16 yan eh. So yan mga kabanat ng ating video. See you next video mga kabanat.